Grabe talaga yung ibang mga tao. Katulad ni Mayor Pico Soto, mabait naman, magaling na mayor ng Pasig. Walang iso ng graft and corruption. Ay akalaan nyo, naging biktima pa ng fake news na pinapalabas siya daw ay sinuspindi ng Office of the Ombudsman. Hindi naman totoo. Ano kaya iniisip ng ganyang klase mga tao? Na siraan yung mga taong matitino. Sila ba'y insecure kay Mayor Soto ng Pasig? Takot ba sila kay Mayor Soto? Sinabi naman ni Mayor na wala naman siyang planong tumakbo sa national position sa 2028. Pero ngayon di ba? Pinagtutulungan siya sa Pasig. Ngayon may bago nga. Ito, pinapalabas na siya sinuspindi. Hindi naman ho totoo. Pakinggan niyo itong report. Na fake news ang kumakalat na post sa social media hinggil sa umano'y preventive suspension order na inilabas ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Batay sa nasabing peking posts, ang reklamo ay may kaugnayan umano sa hindi pamamahagi ng 1,500 pesos na one-time cash allowance para sa mga empleyado ng Pasig City Hall noong pagdiriwang ng Araw ng Pasig. Humingi ng tulong si Mayor Vico na may report ang nasabing page at kinundi na ang... Ayan, naglabas sa yung mga gumagamit talaga ho ng social media. Ito na naman yung hindi natin maiwasang sabihin. Maging responsable naman kayo. Maging makatotohanan naman. Kung ang ginagawa nyo ay mag-fake news for content, for views, and subscribers only, yan ay temporary lang. Kayo din gumagawa ng mga fake news, kayo ang masisira ang pagkatao, kredibilidad. Sino manonood at makikinig sa inyo pag napatunayang fake news kayo? Di ba? Nananahimik yung mayor. Yung term niya patapos na rin hanggang 2028. Tapos na kanyang 9 years na mayor ng Pasig. At maganda naman ho ang Pasig. Malinis ang Pasig. Nadisiplina ang mga taga-Pasig. Napayaman ang Pasig. Nawala ang korupsyon sa Pasig. Di katulad ng mga nakaraang mayor dyan, Susma Rosek. Ang Pasig hindi yata umunlad. Ngayon, sa loob ng halos 7 taon na, kasi hanggang 2028 ang kanyang 9 years na mayor, ay ito, dahil mabunga, binabato ng fake news. Sana naman huwag niyong gawin po yung gano'n. Wala naman hong political agenda sa ngayon, yung batang mayor. At pagdating ho sa national position, hindi naman pwede dahil bata pa. Hindi siya pwedeng mag-senador, hindi rin siya pwedeng mag-presidente at vice president. Kasi wala pang 45 years old. Diba? Excuse me po. So, sinisiraan niya. So, talagang ako sa aking observation dyan, yung gumagawa ng ganito, nagpapalaki ng channel for views only. Akala naman nila, makukuha ang mga tao sa ganon. Minsan o 2 beses kayong masira, excuse me po, yung kredibilidad tungkol sa ganyang paglabas ng hindi ka panipaniwalang balita. Babagsak at babagsak kayo. Hindi nyo kayang pabagsakin ng isang mayor na matino. Hindi ko kilala ng personal si Mayor Vico, pero base sa kanyang performance at pinapakita at nagagawa, yun ang ating pinagbabasihan. Hindi ako taga-Pasig, pero mahusay ang Pasig. Maunlad ang Pasig under Mayor Vico Soto. Ayan po yan. Mayor, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag mong dibdibin yan. Yan ay bahagi lang ng demolition sa iyo dahil sila insecure or inggit sa iyo kung sino man ang gumagawa at nasa likod niyan. Palagay ko may nag-utos diyan Kung sino man ang nag-post niyan, may nag-utos diyan. Dahil marami po sa mga gumagawa ng fake news, may producer, may director, may financer. At yan ho yung kadalasang ginagawa nila. Para lang ho sa kanilang maitim na mga plano na walang pakaalam na makakasira sa iba. So, di ba? Mabuhay ang mga taga-Pasig. Huwag kayong maniwala dyan sa fake news talaga. Dahil wala pong order ang ombudsman na masuspindi siya. Preventive suspension, wala pong ganun. Okay? Yan ang sinasabi ngayon ng Mayor ng Pasig. Please like and share, subscribe, and follow. Ayan. Maisingit na lang natin ito at tayo ho isa sa nakatutok sa NBA. Nako, matindi ho yung nangyayari sa NBA talaga. Talagang business na business ang dating.
Talagang pera-pera. Pag magaling ka, malaki ang sweldo mo. Pag nagkakaedad na, bagsak ang sweldo mo. Pag hindi maganda ang performance mo, kahit na malaki ang sweldo mo, biglang bababa rin yan. Kaya nga, napakahirap pumasok sa NBA. Ayaw ko kung mayroong Pilipino, 100% na Pilipino makakapasok dyan. Mukhang mga taga-Europe lang ang madalas nakakapasok sa NBA. Okay? Na mga galing sa ibang lahi. Sa Asyano ay bihirang-bihira. Dati may mga taga-Middle East, parang nawala na yung mga taga-Middle East. Parang lahat na lang ay US, Australia, Japan, paisa-isa, Filipino-American, pero hindi 100% Filipino, o lahat ay karamihan magagaling mga taga-Europe. Ayun, alam nyo, yung LeBron James na pinag-uusapan ngayon, magaling, kailan nagkakaedad na, bumabagsak na rin po yung talent niya. Parang yung ibang team, ang ino-offer sa kanya veterans talent fee na lang. Kaya pag sinabing veterans na talent fee, nasa mga 3 o 4 million dollars lang yan. Dati sumusweldo ka ng 50 million, tapos biglang babagsak ng 3 to 4 million na lang. Kasi ganun po. Sa kanila kahit magaling ka, kung tingin nila may edad ka na, bagsak na ang presyo mo. Kaya nga mahalaga ho dyan sa NBA, katulad ng mga nangyari, pagkakabataan pa, pinapasok nila yung mga maximum contract, malalaking kontrata. Hindi ngayon sa nakikita ko sa NBA, hindi katulad ng araw, hindi ka na pwedeng magmalaki. Ayaw ko sa iyo, ayaw ko diyan. Hihingi ka ng dagdag na sweldo o malaking kontrata. Kasi minsan yung hinahanap mong kontrata, napupunta ka sa lalong wala. Marami ng player na ganyan, naghanap ng malaking kontrata, nag-demand sa kanilang sa kasalukuyang mga management, pero nireject na magpunta sa ibang team, lalong bumaba ang sweldo. Kaya ang ginagawa ngayon mga NBA players at ng kailang mga agent, kung anong team ang nag-o-offer na sa tingin nila sapat na yon, kinukuha na kagad. Hindi na sila nagdi-demand. Kasi pag yung offer hindi mo nakuha, kaagad-agad merong kapalit. Sa dami po ng mga NBA players na gustong lumipat ng mga team, mag-adjust ng kontrata, yung iba nagpapababa ng sweldo, yung iba na magpapataas. So, talagang business na business. Business, $billion business ang NBA na inaabangan na marami rin Pilipino sa buong mundo. Kasama tayo dyan. Okay? Dahil mahilig din tayo sa basketball. Pang-relax, entertainment, at iba talaga ang dating kapag nanonood ka niyan. Palipas oras, tanggal stress kung nai-stress ka, at nag-i-enjoy ka pa kung meron kang hinahangaang team at saka player mismo. Di ba? Ewan ko lang, si LeBron James, kung saan pupunta, bitin na bitin pa rin. Until na